Isang magandang araw po ng linggo sa inyo mga kaibigan. Blessed Sunday po sa bawat isa. Welcome po muli dito sa Kape at Balita dito sa Radyo Pilipino UK. Nako, may dudulog ko ako sa inyo bago tayo magpunta dun sa talagang topic natin ngayon. Naalala nyo, merong post. Itong si Ping Lacson mga kaibigan. Mahilig sa social media to mahilig to sa Twitter. Yung dating Twitter, sinabi niya sa X, "Help! Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor." Ibang klase rin talaga itong mama to, talagang namimintas. Tinawag ko na aso. Alam natin kung sino niyan tinatawag na aso na keeps on barking on the upper floor. Alam natin kung sino yung tinutukoy niya kapag sinabi kasing upper floor o upper chamber, yun po yung Senado. Yung napaka-vocal ho at talagang nangungumpronta. Nakasama nila doon walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta. May sagot, mga kaibigan, si Senador Marcoleta. Sabi niya, kung ituring man nila akong aso, talagang aso ako at kumakahol ako dahil kapag may nakita akong magnanakaw, talagang tatahulan ko. Ganon lang kasimple ang sagot ni Senador Rodante Marcoleta. Dito na naman sa pasaring, mahilig magpasaring tong mama na to Itong si Lacson, mahilig magpasaring, mahilig magparunggit, mga kaibigan. Pero kapag kinumpronta naman, pag kinukumpronta, head-on, doon po sa Senate floor, tameme siya. Tapos ikakatwiran pa niya yung kanyang pagiging tameme na sasagutin na lang daw niya ng pagiging tahimik niya yung mga argumento, mga kaibigan, ng kanyang katunggali. Walang iba kundi itong si Senador Rodante Marcoleta, mga kaibigan. Alam naman natin na mas tuwid ang tinatahak ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kapag siya ang nakaupo dyan at hindi itong si Lacson, mga kaibigan. May kaugnayan po dyan yung sinasabi ko sa inyo. Akalain nyo maraming magagalit talaga dito dahil sinuspinde, mga kaibigan, ng Senado ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol po naman sa maanumalyang mga flood control projects. Ito ang kinumpirma walang iba na kundi ang kanilang Senate President na itong si Tito Soto, mga kaibigan. Kinumpirma niya na pansamantalang suspendido until further notice. Yun pong investigasyon ng Senado, dyan po naman sa kontrobersyal na flood control projects. Bakit? Anong dahilan nyo? Mga kaibigan, sa isang text lang sila nag-uusap ng mga mamahayag. Kinumpirma ni Soto ang revelasyon nitong si Senador Sherwin Gatchalian na pumayag ang Senate President na isuspindi muna ang investigasyon diyan po naman sa flood control scandal. Ang naturang susunod na hearing dapat ng komite, mga kaibigan, ay sa susunod na linggo. At sinabi niyang hihintayin na lamang ang desisyon muna nitong si Senate President Pro Tempore Pinky Lacson, ang chairman ng sabing komite. Ayon kay Tito Soto, sinabi niya na wait till Monday, bukas, mga kaibigan, for Senator Ping kung ano ang dahilan at kung hanggang kailan isususpinde. Yun po namang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Parang ang napapansin ko rito, mga kaibigan, parang pinalalamig nila yung sitwasyon. Bakit kaya? Kung kailan wala nang bumaba na itong si Romualdez as speaker, nag-resign na itong si Saldico as congressman, wala nang tinatawag na interparliamentary courtesy yun, mga kaibigan. So,
dapat kung kailang nawalan na ng bahagi ng kanilang kapangyarihan itong mga taong nasasangkot, dyan po naman sa kontrobersiya na yan, doon naman pinalalamig ni Lacson yung sitwasyon. Dapat strike while the iron is hot. Dapat ngayon, dapat niya sunod-sunurin yung pagdinig, mga kaibigan, at panagutin yung mga dapat panagutin. Tama yung hinala ng ilang senador at ng marami sa atin. Takot yung ilang senador kay Martin Romualdez. Hindi na si speaker ngayon. Takot ka pa rin, Lacson? Nakoy, nawawala ho yung paghanga namin sa'yo, Lacson, dati. Hangang-hanga ko sa'yo dati, pero itong mga ginagawa nyo ngayon, nawawala yung paghanga namin sa inyo. Kaya tuloy napapainom ako ng kape ng di oras, mga kaibigan. Kung kailan dapat na panagutin, questioning, tawagin sa Senado, itong mga taong ito, doon pa nila itinigil, mga kaibigan. Yun pong investigasyon ng Senado. At tungkol sa nakadakdang pagdinig sa susunod na linggo, sinabi niyang hihintayin na lamang ang desisyon nitong si Ping Lacson, ang chairman ng komite. Sinabi pa nitong si Tito Soto na pinag-uusapan pa rin, kala ko pa tapos na, pinag-uusapan pa rin daw ng Blue Ribbon Committee ang pag-imbita kay dating House Speaker Martin Romualdez at maging yung nawawalang si dating ako Bicol Party List Representative Saldico na sinasabing nakakuha ng kickbacks. Hindi lang kickbacks, sila ho yung kontraktor, siya yung kontraktor mismo ng mga proyekto na nakinabang o pinunduhan ng DPWH. Yung mga proyekto, mga kaibigan, yung SunWest na kontrobersyal. So hindi lang kickback ang pinakinabangan ng mga ito, hindi lang kickback kung sila mismo ang sumalo ng pondo ng gobyerno mula dyan sa DPWH para sa naturang mga proyekto. Napanood niyo yung isang programa dyan sa TV, hindi ko nalang babanggitin, na yung billion dapat na pondo para sa isang barangay dyan sa may bahagi ng Albay or Bicol region, mga kaibigan, hindi napunta dun sa barangay na nangangailangan. Napunta dun sa kanugnog na barangay kung saan pinagawa talaga yung kalsada hanggang papunta dun sa may dagat ba o ilog yun. Hindi naman kailangan dun yun . Ang mas may kailangan ng pondo para ayusin yung mga kalsada, yung isang barangay, pero nilipat yung pondo sa kanugnog na barangay kung saan mas malapit ito dun sa dagat. Yata yun kung dagat o ilog. At alam nyo ang dulo ng daan na ginawa? Pinagandang daan. Ang dulo nun, doon po nakaangkla yung isang yate. Isang yate. Ibig sabihin, ginawa yung kalsada for the purpose na mapunta doon sa may pinakahimpilan ng yate na yun, mga kaibigan. Pinaganda yung kalsada papunta doon sa dagat na yun kung saan nandun yung yate. Dahil lamang sa isang person, isang tao. Yung barangay na nangangailangan ng pondo para sa kanilang mga kalsada, hindi doon inilagay yung pondo. Inilagay dito sa kalapit na barangay. Dahil nandun yung malapit yung ilog o yung dagat, kung saan makikita doon. Sa dulo ng ginawang kalsada, nandun yung yate. Yate ng isang individual. At ang hinihinala nila dito ay yate nitong si Saldico. Mga kaibigan, tingnan niyo ang ginagawa nila, pang-aabuso sa pondo ng gobyerno. Ito ang bantayan natin, mga kaibigan. Bakit pinagpapaliban ni Ping Lacson itong hearing ng Blue Ribbon Committee kaugnay itong kontrobersyang ito? Kung saan hindi na speaker si Romualdez, hindi na congressman si Saldico, na laging lutang ang mga pangalan sa kontrobersyang ito, pinalalamig nila dyan sa Senado. Abangan natin kung hindi kumbinsido at hindi na 100 ang kumpiyansa ng majority ng mga senador sa kasalukuyang Senate President at ng kasalukuyang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, malamang malapit na naman na magkaroon ng kudeta dyan sa Senado, mga kaibigan. Abangan natin dahil sa totoo lang hindi maganda ito .
Bakit mo pinalalamig? Ba't nyo pinalalamig yung investigasyon sa Senado? Kung si Marcoleta ang chairman dito, meron na tayong nalaman. Meron na tayong desisyon. Marami meron nang naituro kung sino talaga yung nasa likod ng mga anomalyang ito. Pinalitan nila eh. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Sa mga kaibigan ko po na hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po ng Abang Kape at Balita YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lang po, maligaya na tayo. Bye for now, mga kaibigan!